Magkantag na siya. Good morning. Welcome. 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 Welcome po. Online. Sleeper na play mo kang sleeper. Ato rin sa inyo yung Hi, Kimi. Hi. Namungkol sa mailing ki Kernel Kulawan Ginoo man dagi-dagi sa kalipay dahil tanasayod ka Ginoo. Ako na video sa suporta o mailing ki Kernel mga kadumahan din. Asawa din daw bisang pa man doon ng mga kakilala dan. Hadisi dan Ginoo kapuda o pagbulig kanay alam mo mga kabataan dahil aman Ginoo ti kadagway oras padayon sa mga pagampo dahil hayang ka ngay padayon na magiya panalangin ta kanay sampay kanay katatao lak na madagoy panon para ginawa pulon dahil sa malumwa pamagi para ginawa makabulig kay mga kabataan ginawa sa magpadayon kay ang kanay magbulos o gagaw no daw kalanda magmalipayong kay doon o bulaton dahil sa Paginoong yang magbugaw ang mga madawtan sa kuda bisan sino makasagula makadistop puta kanay kaya ka panalangin mo alay ng bulaton dahil kasalan ni salig yung dugyan na po doon makagawa magbabayad dahil amen. Okay, smile, smile. Tanaw, smile. Okay, smile. Okay, relax, smile. So, smile. Kaina Blanca, we have also Jessica, Lauren, Amber, Eunice, Juliana Isabel, welcome to Leoman High School. Sana maging fruitful ang experience ninyo dito. Ibang-iba kasi ang exposures ng mga bata. And I hope you can stay with them na masaya kayo and then matutunan ninyo kung ano talaga ang buhay ng mga IT students natin dito sa Leonan. My part is to welcome you all. Sino pa bang hindi mag-welcome ng PNP? Ang PNP kasi ang leading supporters ng Leonan. I am proud to tell you that during our booklet, sinabi ko rin sa kanila na without booklet na naging member ng PNP, we could hardly survive. And for the benefits of those who are new to Leonan. We have also our tribal leaders here from the Umayambon tribe. Thank you very much mga dato na sa mga bato, sa Nubin, dato sa lahat, ato isa dato. Thank you kayo teachers and students and other guests with us this morning. Kus muna ko paayad na masulong kanina tanan. Okay. Without an intention, I happened to cross the word a statement that goes, it takes a wide heart to shape the lives of a child.
parang nagkatotoo ganda. Ilang oras lang naman, pag gising ko kanina, nakita ko, it takes a white heart to shape the lives of the lives of children. And talaga, parang narelate ko sa common saying ng DepEd that it takes a village to raise a child. And murag mag-listen naman doon ko istorya. Ako'y nahirapan na po na magpag-welcome. Nakita ko yung mga banks kasi Ma'am Plasos told me, Sir, short yung banks natin, yung extra banks na ibinigay din ng PNP at ng iba pang stakeholders natin last year na save namin, nagkulang. And then, ilang araw lang, andito na, parang answered prayer talaga. For the benefits yung bago sa Liungan now has increased its enrollment. Kasi yun ang gusto ni Colonel sabi na, Sir, baka madagdagan pa natin yung mga bata. Sabi niya last year, hindi ko madagdagan talaga, Sir, kasi marami talagang bata na gusto mag-aral sa Liungan kasi they have different stories kasi parang nahihirapan sa kanilang respected area. But then, talagang dumami. From 130 at the end of 2003-2004 school year, from 130, ngayon, ang live natin is 250 students. Malapit ng mag-double. Ikaw, ang dami, pakainin natin dito, Sir. Ano ko na, ng 350 tayo before pandemic, we consume around 3 sacks of rice a day. Dito ngayon, 2 and 3/4 sacks of rice ang kailangan natin. Kasi kailangan talaga ang pagkain. Kasi nobody will learn if the stomach is empty. O kailangan natin may pagkain ng mga bata. At saka, hindi naman nagpapabaya ang ibang mga ahensya natin, tumutulong naman like DSWD, tumutulong sila. In fact, I'm proud to inform our beloved provincial director that DSWD sir give us livelihood project starting this school year. May ibigay silang, ano yun mga bata? Egg machine. Nagkatotoo na talaga sa egg machine. At hinaan nila sa kooperatiba ng mga bata. So, worth 450,000. So, we have to start this year. Nasa bangko ang pera ng mga bata. I-implement na natin. And then, through the intercession also of our regional director ng DSWD, Congressman Flores added 1 million pesos for the livelihood. So, baka, sir, baka road to sustainable school na to, pag ganyan. Mayroon din nagbigay sa akin, Sir Rodolfo Lopez, ng mga piglets at ang Big's Eye na alagaan ng mga bata at manok from Honorable Ligaspi at marami man nagbigay para talaga may, in the future, masustain ang food na mga pangangailangan ng mga bata. Sa ngayon, medyo hindi pa talaga parang naghihingi pa talaga ang Liungan kasi we have just started our livelihood. But soon, yung ibinigay ni Colonel Kulaway sa atin na beach, maraming LGU, local government units, at mga private individuals na pumunta rin para sa beach. So, mga bata, talagang puspusan ang gawa natin ng beach sa square. Makasubayan tayo at saka meron naman kayong pakit-pakit. And then, happy din kami kasi yung DepEd din ay sumusubaybay sa atin palagi, Sir, lalo na sa kanilang mga pangangailangan sa academics. Although nagkaroon tayo ng shortage ng mga books, pero buti na lang meron tayong technology na madaling ng mga teachers natin. So, dito kay Ma'am sa Metropolitan Municipal School, thank you talaga, Ma'am. Yung namin, yung parang library na hindi masyadong pasyonal noon kasi ilan ang books. Ngayon, nadagdagan ng mga books galing kay Colonel sa inyo, madami na ang books namin doon. Makabasa na yung mga bata namin because we allotted spare time for them para mayroong mag-computer ng mga bata at mayroon namang magbasa ng library. We're happy that this year, may isa ring generous individual from Davao City na nagbigay sa atin ng 13 computers na nailagay na sa computer room natin at nadagdagan ng 49 laptops from the Department of Education. Wow. So, mayroon na talaga tayong mga bata. Kaya, because of that, Colonel,
wala na pong cellphone na allowed sa school. Strictly no cellphone kasi noong una, pinayagan namin na may cellphone kahit na yung masingkongkwang lang na cellphone para lang maka-research. Pero minsan, na-over-research na yata. Ba't umaabot sa ibang mga site? So, napansin namin yan kasi minsan siguro nagkamali. Sa akin, mas-send. Bakit nag-I love you na itong mga bata? Nagbigay pa ng mga picture na mga ang ganda, ang sexy. So, pati si Ma'am Plasos, nasendan din mga teachers natin kasi nag-aaral pa. But then, iba talaga ang epekto ng cellphone. Maraming disadvantages while mga bata pa. Kasi yung iba sa kanila, napupuyat na, itinago ang cellphone, tingin ng tingin. Kasi they are also very curious. Naintindihan natin yan. Curious to learn things. So, good afternoon. So, ito nga mga ka-Glen Abs. Nandito tayo ngayon. So, we're so lucky na ito, makakapanayam natin ang ating provincial director ng Bukidnon. Alright? So, please welcome Sir Jovit Kulaway. Hello sir, good afternoon po. Hello. Kamusta Good afternoon. kayo? Okay naman. We're so lucky na ito, na-imbitahan mo kami dito. So, this is our first time, my first time. At saka yung ibang kasama namin. Sir, kanina po dun sa ating outreach, talagang alam niyo yun, ako in my opinion, talagang napakaswerte ko nung nakita ko sila. Talagang dama ko kung How yes, blessed you are. yes. So kayo po, since I think hindi lang ito first time yun na ginagawa, no? Continuous nitong ginagawa para sa kanila. So sir, can you tell me po dun sa kung paano yung ginagawa to na palaging walang sablay na, tuloy-tuloy yung ginagawa at paano ang mga ginagawa sa kanila? Ever since dumating ako dito last October last year, after that, sabi ng mga pulisan natin dito na may regular na outreach program kami ginagawa dito sa Luyungan High School. And then, yung unang punta ko doon, nakita ko yung kalagayan ng mga estudyante natin, even the teachers, even the facilities, the Yes, school pa. itself. Is talagang nakakaawa yung sitwasyon nila. And doon ko nalaman na ibang sitwasyon pala yung mga nag-aaral datin doon dahil stay in sila, hindi na sila umuwi sa kanilang mga bahay sa mga kabundukan. Sila ay mga miyembro ng 7 tribes, yung 7 tribo ng Bukidnon. Yes po. Mas gusto rin nila na nasa school sila kahit paano nakakain sila. Dahil pag umuwi sila sa kanila, wala silang puro kagutuman at kahirapan na nararanasan nila sa bundok. Aside from that, they were also exploited na ginagawang parang pambala sa kanyon o pangharang sa tangke ng mga kalaban ng gobyerno. Papangatuan ng kung ano-ano dahil nga sila ay mga kulang sa pinag-aaralan, dali silang maupo. Tama. At saka wala silang matakbuhan dahil sa layo ng lugar. Makakapunta naman doon ng mga puwersa ng gobyerno natin. Sa iba yung pakay nila, minsan yung mga combat operations, yun ang nakikita nila sa kanang gobyerno natin. Ngayon, nung nagsimula kami doon, talagang naantig yung puso ko dyan sa kanang. Sir, anong year ito? Nung nagsimula kayo doon? This year lang ba ito? Actually, nasimula na to ng mga parang pangatlong provincial director na ako na Alright, before kayo. Yes. And then, nakita ko na dapat i-step up yung tulong sa kanila. Hindi kasi nakakapagbigay kami ng tulong. Konti lang talaga yung, siyempre, nag-aambag-ambag kami. Yung
basic lang na pagkain nila, pagkain ng mga bata. And then kinukulang pa rin ito kasi kami lang talaga yung sa mga sectors ng iba't ibang private and government sector. So pinaka-consistent na nagbibigay monthly. Meron din mga iba, papadala pa minsan, then after a while, wala na naman. Hindi consistent, kumbaga. Hindi consistent. So, kami kita point, sabi ko, siguro, aside sa pagiging consistent, dagdagan siguro natin yung mga binibigay. And then, yun na nga, sa mga kaibigan, mga kakilala, ay nangingi ako ng tulong. Kasi, hindi lang naman pagkain ang kailangan nila, yung mga basic necessities na kailangan nila. Opo. Kaya ng mga sabon, toothpaste, kasi Mga hygiene nila. maano mo naman talaga, ikaw mismo na ano mo doon. Yes po, tama po. Talagang Oo. iba yung Opo. maano nila sa mga katawan nila. Dahil, siyempre, mas uunahin nila makakain. Kaysa kung ano-anong bilhin para sa sarili nila. Mas uunahin nila. Kaya, Yeah. bigyan ng attention yung kumakalam na sikmura. So, papasalamat ako sa inyo, dumating kayo dito nung unang dating ni Sis Out talaga. Yun, nakita kong talagang naiyak din siya kasi nakita niya kung baga tayo, ako galing din ako sa hirap, yung si Sis, ang aking asawa, puro kami galing sa hirap, pero mayroon pa palang yung hirap natin, akala natin napakahirap na. Yes. Meron pa palang mas matinding paghihirap pa yung dinadanas ng mga kababayan natin. Na, kumbaga yung iniisip pa lang nila is yung survival na, kumbaga merong lakas sa gabi para panghila ng kumot. Iisip nila makakain lang sila sa araw na yon. Yes. The good thing, sir, since nasimulan nyo na to, nalaman na ng mga kaibigan, kakilala, at sino man, marami ng biyaya ngayon na nag-aabot. Yes. So, hindi na ito, kung this is your third time, no? So, meaning, marami pang susunod na outreach ang mangyayari. Kasi, sabi nyo nga, consistent na to eh. Yeah. Mas more pa na siguro pag nabalitaan pa ng mga kakilala, kaibigan nyo o sino mang mga gustong tumulong kasi we're open, di ba, sa mga Yes, pagtulong na ganito. So, yun. Kumbaga, kayo lang ang naging simula, instrumento para sa kanila at tuloy-tuloy na makatulong. Kaya nakita ko po sa kanila sobrang kasiyahan, yung happiness sa mukha nila. Alam mo yon, first time ganyan, first time makatikim ng ganyan, first time sa mga bagay na ganito. Kasi kinausap ko rin po sila eh. May narinig ako, first time mag-Jollibee. Alam niyo yun, so very nakaka-touch talaga sila. At saka yung ngiti ng mga bata. Yung tunay. Oo. Kayo nang ginawang instrumento para sa kanila. Kaya tuloy-tuloy pa yes. yung sustento ng mga pagkain. Ayun. So yun. So kaya sir, maraming salamat at hanggat kami kung open naman, I mean anytime pag kung anong maitutulong at alam naman namin yun ang hadikain yung makatulong. Maraming salamat po sir sa oras na to. Hinigyan yun ng pagkakataon na makausap. Sobrang busy. Kasi pagod pa kayo, kararating nyo lang. Thank you so much sir. Thank you. God bless us all. Sige pa.